Ayan guys, it's autumn! Maple trees. Watch until then guys sa aming vlog. It's autumn. Ang ganda ng kulay ng mga kahoy but hindi pa rin talaga totally autumn na middle of autumn. Pag middle of autumn is yung mga green na yan na bundok. Mostly dyan is mag-change ng kulay. So hindi pa talaga siya totally na ang maple tree lang yung nauunang mag-change ng kulay. It's beautiful. Guys, welcome back to our channel, and today's vlog is kakain tayo sa labas. Literal na kain sa labas guys. Nandito kami sa park. Aming favorite na location, which is I think nasa mga 40 minutes bike mula bahay. Napakaganda kasi dito. Ang lawak dito ng park. At pwede ka rin dito mag-hiking. May hiking coast din siya. Then, may mga laruan doon sa kabila. Yun. Kain tayo guys ng obento. Ako rin obento. Ayaw niya kumain ng ginger pickles. Tabi-timi na. Ginger pickles. Sugar. Sarap yan. Yummy. Ang layo naman kasi ng basurahan no? Nasa kabilang ibayo. Study oras na. So yun guys, maraming salamat sa laging nanonood sa ating channel. Hindi pa rin tayo monetize guys dahil sa nakapag-upload nga ako ng short. So sa mga mag-umpisa pa lang mag-vlog na mga kaibigan nyo or kamag-anak nyo, i-advise niyo sa kanila na wag sila mag-upload ng short. Kore uishi. Dahil sa short, matatagalan ka sa pagka-monetize. Ang short is maganda lang yan sa mga monetize channel. Nakakatulong yan sa pag-grow ng revenue. Ang revenue ng short guys, sa mga hindi pa nakakaalam, is per 1,000 views is 8 cents dollar lang. 8 cents. Pero kapag lumaki naman ang iyong views, mas malaki pa ang revenue ng shorts kaysa regular videos. Yan po yung akin napapansin sa mga sa channel ko na monetize na. So, mas maganda talaga kapag ikaw ay monetize, may short ka kasi nakakapag-grow siya ng revenue at nakakapag-grow siya ng subscribers. So, kung hindi ka pa monetize, hindi maganda na mag-upload ka ng short. Yun. Kaya yung mga short ko guys, in-off ko siya or tinanggal ko siya, dinilit ko siya. Hopefully na sana ma-monetize na ako sa channel na to. Kasi pinaghirapan ko rin to Yun lang ang ayaw ko sa obento, no? Or lunchbox. Kasi, ang kanin nila is hindi talaga quality. Purigaba. Lata. Lata ang kanilang kanin. Hindi siya quality na bigas. Bigas siya, oo, pero hindi siya quality na bigas. Lata. Yun ang, kaya lang minsan, wala kang magawa kung di bumili. Basa. Ako pa naman yung uri ng tao na di bali lugaw na lang, wag lang basa na kanin. Gusto ko sa kanin is yung mai-enjoy mo pa ang pagnguya ng butil ng bigas. Ito naman ay pork cutlet. Sarap siya. Oishi? Ang ate nasa bahay lang, kami lang dalawa na sa labas. Tinatamad ang ate lumabas. Blueberry yogurt. Oh shit. Autumn na ito guys. Pero hindi pa ganoon kalamig. 23 degree pa lang ngayon Yummy.
Ang sarap ng kanilang ano, sauce with custard. Ay, custard baga. Mustard. Sarap. Masarap mag ano, mamasyal ng ganitong season kasi hindi na gaano kainit at hindi rin masyadong malamig. Kasi pag mga November, December to February, hindi na rin ka rin makakalabas sa labas. Hindi ka na makakaupo na nga ito tagal kasi sobrang lamig na ng hangin. Kaya, i-enjoy natin yung time na ganitong panahon. Hindi pa masyadong malamig. Hihigop tayo ng sariwang hangin, pagpaparefresh sa utak. Pagtatanggal ng stress. Almond milk. Pag nasa labas, ang sarap kumain. Habang nilalakad kami, kumakain kami ng fried chicken. Sana ma-monetize ng lahat. Para hindi ilang si Lulu Whitey ang kumikita sa ating mga videos. Yung mga videos ko, ang dadaming mga ano kasi nagpa-play ako sa sarili ko pag nasa trabaho. Ang dadaming mga ads. Si Whitey lang kumikita niyan. Sana mabago nila yung system nila ng paghingi ng requirements sa shorts kasi within 90 days dapat kasi ma-reach mo na yung 10 million views eh. Views lang naman ang hinihingi nila sa shorts para ma-monetize ka sa kanilang requirements sa YPP or YouTube Partnership Program. Pero yung YouTube, hindi pa rin sila nagbago sa kanilang requirements ng 4K WH public 4K WH and 1K subscribers. Walang nabago dyan. Ang naidagdag lang nila is yung pagpasok nga ng shorts. Na grabe ang taas ng requirements at may limit talaga siya na dapat within 90 days or 3 months, less than 3 months 'di ba? Within 90 days dapat makuha mo yung requirements na 10 million views. Saan mo makukuha yung 10 million views na yun kung ang shorts mo hindi naman nila pinapa-viral, 'di ba? Buti kung bawat shorts mo magkakaroon ng libu-libu or 50k na tawag doon. Sobrang pahirap nila kasi ginagawa nila yan dahil nga si Whitey kumikita na siya even though hindi ka pa monetize kasi nagkakaroon na ng ads. May nagraran na ads sa ating mga video. Kaya malakas ang loob nilang pahirapan ang mga content creator. Yun yung disadvantage kapag hindi ka pa na-monetize tapos nag-upload ka ng short. Kaya sa mga nakakapanood nito na wala pang idea kung bakit sinasabi ko na huwag mag-upload ng shorts is kung sa channel niyo is hindi pa naman ganun kadami ang subscribers, nasa less than 100 pa lang or less than 500, tapos may short kayo, mag-change na lang kayo ng mag-create na lang kayo ng new channel, then wag kayo mag-upload ng shorts, tapos mag-live, mag-upload kayo ng mga regular videos, wag ninyong haluan ng shorts. Parang requirements ninyo sa YPP is 4K WH lang at 1K subscribers. Madali nyo lang makuha yung 1K subscribers, basta active kayo araw-araw. Tapos makikipag-W kayo sa inyong mga kakilala. 10 hours every day. Mabilis nyo lang makuha yan. Tapos sa kanila kayo mag-upload ng shorts kapag monetize na kayo. Yun. Sana baguhin nila yung kailang requirements. Grabe ang taas ng requirements ng shorts, 10 million views. Saan mo makuha yan? Tapos pag hindi mo yan makuha yung requirements nila ng within 90 days, start ka na naman sa 1. So 'di ba? Sobrang hard talaga. Kaya lahat yung mga short videos ko dinilit ko. Na bahala sa YouTube kung i-monetize niya ako or hindi. Basta i-continue ko yung channel ko na to kasi sayang pinaghirapan ko to
So yun lang guys, hindi natin pahahabain tong daldal na ito. Nasabi ko lang yung about sa shorts kasi marami pa rin ako nakikita na nag-upload sila ng shorts naaawa ko sa kanila. 'Di ba? Sayang yung effort kung hindi ka agad monetize. Sayang. So, yun, it's either gumawa kayo ng bagong channel, mas maganda para dire-diretso ang tawag doon, ang galawan madire-diretso. Live at saka videos, long videos para ma-monetize agad kayo. Kasi ang kitaan naman is wala namang problema Hindi mo masasabi na mas malaki ang kitaan sa Reels or malaki ang kitaan sa YouTube. Kasi parang same lang din naman. Yan nga lang, ang problema is dapat talaga ma-monetize ka muna para mag-start ka na sa earnings. So yung sinasabi ng YouTube na mayroon tayong advanced earnings nila. Ang advanced earnings din kasi sa YouTube na 3 million views at 3,000 watch hour, 3,000 watch hour, 1K subscribers or 500 subscribers ba yun? Basta ganun. Tapos, instead of 10 million views ng shorts, gagawin lang 3 million views. So, yun yung advanced earnings. Hindi ka mo nakikita sa ads. Ang kikitain mo doon is magkaka-earnings ka sa super thanks at saka sa tawag doon, yung membership button. Pero hindi ka pa pwedeng sumahod hanggat hindi mo ma-complete yung iyong requirements na 10 million views sa shorts. At yung requirements na original ni YT. So, wala din, di ba? Kailangan mo talagang ma-reach yung 90, 10 million views ng shorts within 90 days para ka sumahod. Grabe ang YouTube, sobrang pahirap. Kaya mas maraming nagre-reels ngayon Sa Reels naman, kailangan din mag-viral yung mga videos mo para malaki ang kita mo. Kaya lang, mahirap sa Reels or sa Facebook is, hindi siya sabay-sabay na, ma-monetize. Pwede kang ma-monetize sa Star. Pwede kang ma-monetize sa subscription. Pwede kang ma-monetize sa Reels lang muna. Or di kaya sa long form videos. Tapos, ano pa ba yun? Bonuses. 5 yun yung kanyang, monetization button. Sa akin ngayon, kasi nag-umpisa pa lang naman ako, wala pa ako isang buwan na ba? Wala pa yata, or mag-isang buwan pa lang ako mag-start dyan. So, unti-unti ko siyang naintindihan na ganun pa lang sistema doon. Kahit mayroon ka ng ads sa Reels, hindi ka pa rin kumikita hanggat hindi ma-unlock yung iyong monetization button. Ako, hindi pa ako na sa monetization button. Sa Reels, ang pinakauna kong na-monetize is Star. Yun naman pinakamauna, Star. Then, long form videos. Mayroon na rin ako niyan. Kahit konti-konti lang yung kanyang kita. Itira siya. Kahit konti-konti lang yung kita niya, pero at least mayroon pa rin siyang naiipon sa dashboard. Then, yun, hopefully nasa na Reels. Kasi ang laki ng Reels, guys, lalo na pag viral ang mga Reels mo. Grabe, yung isang kakilala ko, kumikita siya ng $2,000. $2,000 ang kinikita niya sa Reels lang. Tapos iba pa yung mga iba't ibang mga button like long form videos or di kaya kahit picture lang mayroong earnings kapag may magpapalipad ng Malaki ang kitaan din sa Facebook. Ganun naman sa YouTube. Basta ang videos mo is magkakaroon ng maraming views. Kasi dito sa YouTube, guys, kahit sa ang platform, especially YouTube, Facebook, ang labanan dito hindi subscribers count, kundi views count. Kasi sa views count sila nagbe-base kung magkano ang iyong kikitain sa kumbaga, halimbawa 1K. Halimbawa katulad sa YouTube, 1K views is equivalent of 800 yen per 1K views, 'di ba? So, wala silang pakialam kung konti lang yung subscribers mo or malaking subscribers mo. Ang mahalaga is, kasi doon sila naglalagay ng ads Ngayon, kung wala namang views, ano ba itong motion na to? Kung walang views yung videos mo at ang dami mong subscribers, hindi ka rin kikita. Diba? Kaya wag tayo mag-focus sa subscribers. Mag-focus tayo sa views. Yun po yun. Nag-grow nga yung subscribers count mo. Ang views mo naman, saan ka kikita, diba? Diba sa video, sa views, hindi sa subscribers count. Kaya better on na mag-focus ka doon sa pakikipag W to W or pakikipag balikan para nang sa ganun magkaroon ng views yung
mga videos. So until here guys, yun lang yung aking dakdak. Hindi pa ako natapos sa pagkain. Until here, thanks for watching sa vlog namin. And I hope na sana lahat mamonetize na. Sana all, di ba? Bye-bye. Until here, thanks for watching guys.